Simula ngayong araw na ito, December 17 taong 2024, ay inilabas na ng Ripple ang RLUSD stablecoin. Isa po itong enterprise-grade digital currency na nakatakdang baguhin ang takbo ng global payment system. Ang stablecoin na ito ay dinevelop gamit po ang karanasan ng Ripple sa crypto at traditional na financial sector, kung saan ay may layuning magbigay ng mas mabilis, mas mura at mas maasahang transaction. Ayon po sa Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse, ang RLUSD ay compliant po sa regulasyon ng New York Department of Financial Services or NYDFS, kung saan ay nagbibigay dito ng mas mataas na tsansa para sa mas malawakang pagtanggap sa market. Ang RLUSD ay suportado po ng US government bonds, USD deposits at iba pang cash equivalents, kaya't siguradong stable at saka transparent po ito. Upang mapanatili ang tiwala ng mga users, magsasagawa po ang Ripple ng buwanang third-party attestations para sa reserves nito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung saan maaring magamit ang RLUSD. Ang RLUSD ay nakadisenyo po ito hindi lang bilang paraan ng pagbabayad or payment, kundi pati na rin bilang store of value. Sa pamamagitan po nito ay maiiwasan ng mga users ang matinding volatility na karaniwan po sa crypto market. Una, ito po ay ilalabas sa XRP Ledger or XRPL at saka Ethereum blockchain, kung saan ay nagpapahintulot po ng interoperability sa dalawang malalaking networks. Bukod dito ay magiging available po agad ang RLUSD sa 5 pangunahing crypto exchanges. At yan po ay sina Arcax, si Bitso, CoinMina, MoonPay at saka si Uphold. Kasunod nito ay magdi-debut na rin ito sa iba pang mga exchanges tulad po ng Mercado Bitcoin, Bitstamp at saka Bullish sa mga susunod na linggo. Ngayon ay paano nga ba naiiba itong si RLUSD sa ibang mga stable coins? Ipinagmamalaki po ng RLUSD ang pagkakaroon ng advisory board na binubuo ng mga prominent leader sa finance at saka regulation. Ilan po sa kanila ay sina Ginoong Chris Larsen, dating FDIC chair na si Sheila Bair at si Raghuram Rajan, yan, dating governor po ng Reserve Bank of India. At yan, ang ganitong uri po ng pamamahala ay naglalayong siguraduhin ang matatag na operasyon ng stablecoin habang sumusunod sa evolving regulatory landscape. Hindi tulad ng ibang stablecoins na minsang nawawala ang transparency. Ang RLUSD ay nagbibigay po ito ng malinaw na impormasyon tungkol sa reserves nito. Dahil dito ay nagiging mas maaasahan po ito para sa parehong retail at saka institutional investors. Yeah. Ayan, yung actual na post or tweet ni Ginoong Brad Garlinghouse dito. Ngayon ay ano po ang koneksyon ng RLUSD kay XRP? Ayon po sa Ripple, ang RLUSD ay magpapalakas daw sa ecosystem ni XRP. Magkasabay po silang gagamitin para sa cross-border payments, kung saan malaki ang maitutulong ng RLUSD sa pagbawas ng mga hadlang tulad ng currency conversion fees. Sa XRP naman ay nananatiling mahalaga bilang isang liquidity solution. Ang pagsasama ng dalawang ito ay magbibigay po ng mas seamless na karanasan sa mga users, lalo na po sa mga negosyo. Ngayon ay paano po nakatulong ang balitang ito sa presyo ni XRP? Kasabay po ng announcement ng RLUSD launch, tumaas ang presyo ni XRP mula $2.36 patungong $2.56. Ito po ay isang 8.47% na pag-angat sa loob lamang ng isang araw. Dahil dito ay muling nabawi ni XRP ang ikatlong pwesto sa global crypto ranking na may market cap na $142.44 billion. Sa loob po ng nakarang linggo ay tumaas rin ang halaga ni XRP ng higit sa 14%. Patunay po ito ng positibong sentiment ng mga investors. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng RLUSD para sa atin na mga Pinoy na nagtitrade at saka nag-i-invest dito kay XRP.
Ayan, para sa atin, ang RLUSD ay maaari pong magbukas ng pinto para sa mas stable na investment option. Dahil stable coin po ito, may posibilidad na gamitin ito bilang proteksyon laban sa pabago-bagong presyo ng iba pang cryptocurrencies tulad ni Bitcoin at saka Ethereum. Sa aspeto ng remittance, maaari pong makinabang ang mga OFW na nagpapadala po ng pera sa kanilang pamilya. Ang RLUSD ay posibleng maging alternatibo para sa mas mura at mabilis na transaction kumpara sa traditional na money transfer services. Bukod dito, ang pagsasama po ng RLUSD at XRP ay nagbibigay ng oportunidad para sa atin na mga Pinoy na gumamit ng makabagong teknolohiya sa pagbabayad at saka pagpapadala. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang launching po ng RLUSD ay isang mahalagang hakbang para kay Ripple at sa kabuuang crypto ecosystem. Ipinapakita po nito ang pagsisikap ng kumpanya na gawing compliant at transparent ang kanilang produkto, bagay na bihira pa rin sa ibang crypto projects. Sa tingin ko po, ang RLUSD ay may potensyal na magbukas ng bagong chapter sa global payments landscape, kung saan ay maaari pong maging sentro ang Pilipinas bilang hub para sa crypto adoption dito sa Southeast Asia. Bilang isang Pinoy crypto trader or investor, mahalaga pong obserbahan natin kung paano gagamitin ang RLUSD sa praktikal na mga sitwasyon. Sa kasalukuyan, mukhang promising po ang project na ito, pero kailangan pa rin ng sapat na edukasyon sa publiko para lubos na maunawahan ang benepisyo nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.